Dear Kuya Allen, isa po akong closet gay at matagal nang sumasabaybay sa mga stories nyo. Kaya naisipan kong magpadala ng sarili kong totoong karanasan. Nangyari po ito nung 18 years old pa lang ako. Since childhood, may kalakihan talaga ang aking katawan. Kaya pagdating ng 18 years old, naisipan kong magbawas ng timbang para naman may maakit sa akin, babae man o lalaki. Madalas akong mag-exercise dito sa may Bunga Pasig. Nagja-jogging at nagji-gym para gumanda naman ang aking katawan. Noon, sinusubukan kong pigilan ng maakit sa lalaki. Pero habang tumatagal, lumalala ito. Ngayong 21 years old na ako, hindi pa rin ako umaamin. Sa edad kong ito, marami na rin ang nabawas sa timbang ko. Lumaki ang aking braso. Nawala ang bilbil ko. Pero hindi mawala-wala ang manboob ko. Sa mga kakilala kong lalaki dito sa eskinita namin, umaagaw sila ng haplos na parang sa babae daw. Sinubukan ko ulit na mag-workout. Sa gym na bagong tayo sa Kanyogan. Dito pala madalas mag-gym yung kapitbahay namin na si JR. Bagong lipat lang sila ng kanyang live-in girlfriend na si Ate Nessa. Sabi niya, bodyguard siya ng isang kilalang politician dati. Pero tinanggal siya dahil hindi daw niya matiis yung gusto nitong ipagawa sa kanya. Minsan sumabay akong mag-gym sa kanya. Ang suot ko'y jogging pants at puting t-shirt, samantalang naka-jersey shorts at nakasandong puti siya. Kita yung abs niya na pinagmamalaki niya. Palibhasa ay madalas lumabas ng bahay nang naka-shirtless kahit bibili lang siya sa tindahan. Nasa kalagitnaan na kami ng pag-ehersisyo nang tanungin niya ako. Ilang babae na ba yung naano mo? Ang sambit sa akin ni Kuya JR. Ha? Wala pa, boss. Maliit lang kasi ito eh. Hambulong ko. Inuman mo ng Viagra. Mayroon ako sa bahay. Bigyan kita. Kahit tapos ka na, nakatayo pa din yan. Andugtong pa niya. Wag na. Ang sabi ko at tumawa. Sabay tingin sa harap niya. Napansin niyang kanina ko pa tinitingnan yung buong katawan niya. Mula braso, hanggang abs, hanggang sa ibaba niya. Pagkatapos ay nagmayamang siya at tinanggal ang sando. Puno na ng pawis at biglang binato sa aking mukha. Maya-maya nag-flex ng kanyang muscles at sabay tingin sa akin. Sabay na tayo mag-gym para alam mo ang ginagawa ko. Ang sabi niya, at tumango naman ako bilang pagsang-ayon sa gusto niya. Huwag ka kasing lelembot-lembot na parang bading. Pogi ka pa naman. Andugtong pa niya. Matapos ang 1 oras at kalahating pag-eehersisyo, sabay kaming pumunta sa may shower room.
Marami kaming kasabay. At halatang mga bading yung ilan. Pinagtitinginan kaming dalawa habang nagtatanggal ng damit. Kitang-kita sa salamin na minamasid kami ng kahit gym instructor doon na sumunod sa amin. Natakot ako dahil mukhang ang laki ng galit niya sa mga bading. Hindi natinag ang mga ito at napangiti lamang. Matapos magbihis ay umalis na kami. Habang naglalakad, pansin kong namumula sa galit si Kuya JR. Hindi ko na muna siya kinausap hanggang sa nakauwi kami. 8:00 na noon at hindi ko nakitang lumabas sa bahay nila si Kuya JR. Kaya nagkubli na lang ako sa aming bahay. Kinabukasan ay narinig ko yung boses niya sa aming sala. Palibhasa ay maliit lamang ang bahay namin. Hinahanap niya pala ako sa aking ina. Naupo siya sa sofa habang iniintay ako. Dali-dali kong inayos ang kama ko at dumiretso kung saan siya. Pansin ko pa din sa mukha niya yung galit. Uy, ang sambit niya. Hanggang ngayon ba bad trip ka pa? Ang sabi ko. Nakakainis kasing makatingin kasi sa'yo yun eh. Parang gusto kanyang tirahin. Ang sabi niya. Baliw, sa'yo nga nakatingin eh. Nag-perform ka pa nga, di ba? Ang sabi ko. Sira, pinakita ko yung kalaban nila. Wala nang lalaki pa dito. Ang sagot nito, at ngumiti na lang ako. Gagwapuhan ka ba sa mga yon? Tanong niya. Hindi ako nakapagsalita. Sige, uwi na muna ako. Ang sabi niya. Akala ko ba hinahanap mo ko? Narinig kita eh. Ang sabi ko. Wag na, alis na lang ako. At sabay tayo sa may sopa. Hindi ko na napigilan sarili ko. At niyapos ko siya mula sa likod. Sabay banggit ng pangalan niya. Sabi ko na nga ba eh. Ang sabi niya. Buti na lang, walang katao-tao sa amin. Nagkaharap kami at nagkayakapan. Tinangka niya akong halikan ngunit umiwas ako. Sandali lang, magmumug muna ako at dumiretso sa CR. Hindi ko na malayan na sinundan pala niya ako. Panay ang lingon niya na nagbabaka sakaling may pumasok na tao. Pagkapunas ko sa aking muka, sinihid niya ako ng halik. Pero lumaban ako kaya't na-corner ko siya sa pader. Huminto ako sa kalagitnaan at tinanong ko siya. Kala ko ba galit ka sa bading? Sumimangot siya at tumingin sa akin. Hindi, wala akong galit sa bading. Kasama ka dun, pati ako. Ang sabi niya, nabigla ako. Hindi ba may asawa ka? Ang tanong ko.
Oo, pero napasubo lang ako kay Nessa. Ang sagot nito. Itinuloy ko ang paghalik sa kanya. Sabay bulong na akin ka na lang. Napangiti siya sa sinabi ko. Matagal na hindi ba? Ang sabi niya. Pagkatapos ay lumuhod ako sa harapan niya. Nanghina siya sa nangyari at napaluhod din. Nagkatinginan kami at sabay bigkas ng gustong gusto kita. Natawa pa nga kami kasi bakit daw hindi I love you yung sinabi namin. Sana mabuntis mo ako. Ang sabi ko. Napangiti lamang siya. Pagkatapos ay nagbuhos na kami ng malamig na tubig nang sabay sa banyo. Simula noon ay nagkaroon kami ng relasyon. Yun lamang po ang aking kwento. Maraming salamat.